Bakit puro na lamang si Kuyang pinapansin nyo? Bakit ako hindi? Alam nyo bang napakasakit sa akin sa tuwing binabaliwala nyo ako? Ang mga tagumpay ko, nababaliwala dahil hindi nyo ako pinapansin. Kahit malang pasalamatan o purin, hindi ko narinig sa inyo. Puro na lamang sa kapatid ko nakatuon ang atensyon ninyo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi may iwasan sa magkapatid ang magkaroon ng inggitan dahil sa atensyong ibinibigay ng kanilang magulang. Ngunit paano kung ang isa'y pinanganak na may espesyal na pangangailangan? Dapat ka bang mainggit at magalit sa iyong kapatid? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dean sa ating dunang sa kanyang panahon. Michael, anak, huwag kang malikot, ha? Oo, inaku, huwag dyan at madidisgrasya ka dyan. Manny, halika nga, tulungan mo ako. Ang likot ng anak mo. Okay, sige, Siling. Ako nang bahala sa anak natin. Michael, huwag madumi dyan. Likot ng batang to. Halika nga rito, dali. Halika, papalitan ko na ang damit mo. Pinagpapawisan ang likod mo. Michael, dali. Sige, ibibili kita mamaya ng laruan, ha? Michael, Dave. Ikaw pala ng balita. Ba, Halika na. nadalo kami ng grupo ko sa Intercollegiate School Debate kanina. Oh. Eto nga po yung medalya ko. First place kami. Talaga, anak? Oo. Congratulations, anak. Michael, sabi ko na huwag malikot eh. Ayan tuloy, nadulas ka. Baka nabalian ang anak ko. Tahan. Ma, Huwag ka na umiyak, Michael. Sige, bibili kita ng ice cream mamaya. siya nga po pala. Sabi po ng professor ko, maganda raw yung ginawa kong maikling kwento. Nagustuhan daw po ito ng president, kaya nirekomenda po ako para maging kasapi ng aming school literary journal. Ang sabi, makatatanggap daw po ako ng royalty kada issue na ipapublish namin. Halika na, Manny, Michael. paliguan mo muna yan si Michael bago mo palitan ng Oh, damit. sige, papaliguan na nga eh. Michael, ito yung toy car mo. Halika. Huwag ka nang umiyak, anak. Huwag kang iyak ng iyak. Sige, bibili ka ng mas marami pang toy car, ha? Oo. Sige. Din. Ano nga ulit yung sabi mo na? Ipapublish po ng school literary journal ang mga isinulat ko. Sige. Kuha naman ako ng damit at tuwalya para kay Michael. Sige, kukuha na ako sa kwarto. Din, sandali lang ha. Mamaya na lang kita Ano ba kakausapin. yan, anak, ha? Pa? Puro na lang si Kuya Michael ang pinapansin nyo. Ha? Wala na kayo ibang bukang bibig kundi Kuya Michael. Nakakasar kayo. Din, bumalik ka dito! Din! Naaasar talaga ako. Oh, bakit na naman naaasar ka, be? Don't tell me, tungkol na naman ito kay Michael. Exactly. Tungkol na naman sa kapatid kong abnormal. Ano pa ang ginawa sa'yo ng kuya mo, ha, Dean? Nakakaasar eh. Puro na lang si Kuya Michael ang pinapansin na mama at papa. Lagi na lang siyang bida. Ako kahit anong tagumpay ko, baliwala lang sa kanila. Ang mahalaga lang sa kanila si Kuya Michael. Yun lang, Dean? Napakababaw naman yata niyan. At saka napansin ko, ha, na parang ang laki yata ng galit mo sa kapatid mo. Napansin ko rin, kung ituring mo yung kuya mo, parang pabigat sa'yo. Anong napakababaw dun? For me, it's a big deal. Oo, inaamin ko. Galit na galit ako kay Kuya Michael. Bakit? Isang dahilan ko bakit malamig na sa akin ang mga magulang ko eh. Puro na lamang siya. Natatandaan ko nung naging valedictorian ako nung high school.
Halata ko sa aking mga magulang ang kawalan ng panahon para sa akin. Puro na lamang si Kuya Michael ang lahat ng atensyon nila. Siya rin ang dahilan kung bakit tampulan ako ng tukso simula nung bata pa ako. Dahil may kapatid akong abnormal. Ay, nako, Be. Intindihin mo naman sana ang mga magulang mo. Mas kailangan ng atensyon ng kapatid mo dahil alam mo na, ganun siya eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka dapat magselo sa Kuya Michael mo. Kasi ikaw, biniyayaan ka ng talino at normal ka. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ka pa eh kasi binigyan ka ng swerte ng Diyos. Matalino ka, gwapo, higit sa lahat, normal ka. At saka alam mo ba, kapag sa isang pamilya may ganyan, lapitin daw na swerte. Swerte? Sus, nagkamalas-malas nga kami dahil perwisyo nga sa amin ng kapatid kong yun. Basta din, heto ang tatandaan mo. May dahilan ng Diyos, kaya niya binigay ang Kuya Michael mo sa inyong pamilya. Siya ang may kagustuhan niyan. Malay mo, may misyon pala ang kapatid mo. Magpasalamat ka na lamang din sa Diyos at hindi ka ginawang katulad ng kuya mo. Okay, fine. Galit pa ba, boyfriend ko? Hindi na ako galit. Alam mo namang, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin eh. Be, may papangako mo ba sa akin na hindi ka na magagalit pa? O kaya magsiselo sa Kuya Michael mo? Oo, sige. Hindi na ako magagalit pa o magseselo sa Kuya Michael ko. Promise. Anak, mabutit gumising ka ng maaga. Ma? Ay, aalis kami ng papa mo, no? May emergency lang kaming pupuntahan. Oh? Biling ko sa'yo, anak, na alagaan mo mabuti ang Kuya Michael mo, ha? Huwag kang mag-alala. At mamayang gabi, tiyak naririto na kami. Ma naman, hindi ba nagpaalam na po ako sa inyo nung isang araw na may lakad kami ni Emily ngayon? First anniversary namin at hindi ko pwedeng ipagpaliban yun. At saka hindi ko feel ang mag-alaga ng isang abnormal. Sumusobra ka na din, ha? Ma, Mas mahalaga pa ba sa'yo ang lakad yun ng girlfriend mo kaysa sa kapatid mo? Intindihin mo naman sana kami, anak. Kailangan lang naming lumuwas, papuntang Malolos para dalawin ang lolo mo na nasa ospital. visit naman. Anak, makakaasa ba kami na alagaan mo mabuti ang kapatid mo? Opo, pa, ma. Sige, aalis na kami ng nanay mo, anak. Sige po. Mag-iingat po kayo. Stoy, ikaw huwag kang gagawa ng hindi ko magugustuhan. Kundi mananagot ka sa akin, ha? Alam mo, kung hindi lang kita kapatid, inilublob na kita sa inidoro, eh. Nakakaasar ka talaga. Emily, pasensya ka na, ha? Kung hindi natuloy ang lakad natin. Okay lang. Sa susunod na lang tayo umalis. Sa ngayon, mas importante yung kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ako dumalaw sa'yo para tulungan ka mag-alaga sa kuya mo. Total, wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Uy, Michael! Kumusta ka na? Di ka dito? Maglalaro tayo mamaya ng kotse-kotsehan, ha? Wow, Emily. Makikipaglaro ka talaga sa abnoy. Uy, huwag kang ganyan, be. Hindi abnormal ang kapatid mo. Ano pa ba ang tawag mo dyan? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Ay, siya nga pala, kumain na ba itong kapatid mo? Hindi pa nga eh. Kakaasar eh, bukod sa pagpapakain eh. Ako pa rin ang papaligo sa ewan na yan. Mukhang nagugutom na yung kapatid mo eh. O sige, ako na lang magpapakain sa kanya. Bahala ka. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Itutuloy ko yung project ko. Michael, halika. Punta tayo sa kusina. Pakakainin kita. Halika dito. Upo ka lang dyan, ha? Ipaghahain kita. Anong gusto mo? Egg, tocino, o hotdog?
O sige, diyan ka lang ha. Teka, kukuha lang ako ng plato. O, eto na. O, ano Michael? Gusto mo ba subuan kita? O, sige, eto na ha. Open your mouth na. Papasok na ang train. Choo-choo! Choo-choo! Good boy! Michael! Ay! Din! Bakit? Michael! Anong ginawa mo sa project ko? Hayop ka talaga. Dapat sa'yo pinipingot ng ganito eh. Din! Ano ba? Papasok pa ng kapatid mo! Ako bang ilang araw at gabi kong pinagpawyatan ang project ko? Tapos sisirain mo lang! Ang normal ka talaga! Din! Ano ba? Napapala ka na ba? Nasaktan mo yung kapatid mo nang dahil sa project mo? Grabe ka naman magalit sa kapatid mo, Din! Emily, hindi mo kasi naiintindihan. Dito nakasalalay ang grades ko, ang scholarship ko, ang pangarap ko. Tapos sisirain lang ng hayop na yan. Bakit hindi na lang yan mamatay? Ang sama mo naman, Din! Ngayon ko lang na-realize na ganyan ka pala kasama! Masyado kang makasarili! Kuya Michael, huwag kang pumunta dyan sa kwarto. Baka basagin mo yung mga pintura at mga gamit ko sa project. Kuya Michael! Emily, nandun na si Kuya Michael! Din! Naku! Tumama sa matulis na kanto ng metal box ang ulo ng kapatid mo! Umaagos ang dugo sa ulo ni Kuya. Diyos ko! Emily, tumawag ka ng ambulansya. Dali! Ligtas na po ang anak nyo. Anytime soon, magkakamalay na ho siya. Pasalamat tayo, mababaw lang yung sugat at hindi na pinsala ang kanyang bungo. Salamat po, Doktor. Utang namin sa inyong buhay ng aming anak. Sige po, mauna na muna ako para asikasuhin naman yung ibang pasyente. Kung nagkamalay na po ang anak nyo, tawagin na lamang ho ninyo ako para maobserbahan natin siya. Ho. Ma, pa, sorry. Hindi mangyayari ito kay Kuya Michael kung hindi ko siya sinaktan. Nagsisisi po ako. Pasalamat na lang tayo at ligtas ang kapatid mo. Sana din, huwag na itong mauli. Ma, pa, mahal niyo ba ako? Anak, huwag mong isipin na hindi ka namin mahal. Anak ka namin. Kung ganun, bakit puro na lamang si Kuya ang pinapansin niyo? Bakit ako hindi? Ma, pa, alam niyo bang napakasakit sa akin sa tuwing binabaliwala niyo ako? Ang mga tagumpay ko, napabaliwala dahil hindi niyo ako pinapansin. Kahit man lamang pasalamatan o purihin, hindi ko narinig sa inyo. Puro na lamang sa kapatid ko nakatuon ang atensyon niyo. Huwag mong isipin yan, anak. Mahal ka namin. Sa totoo lang nga, nagpapasalamat kami dahil palagi kang nagbibigay ng tagumpay sa amin. Oo, anak. Na-appreciate namin ang pagsisikap mo. Kaso, nagkataon lang na mas kailangan ng atensyon ng iyong kapatid. Sana maunawaan mo kami. Ma, Alam mo namang hindi nabiyayaan si Michael ng pag-iisip na tulad sa iyo. Sana maintindihan mo kami. Humihingi kami ng paumanhin ng nanay mo sa iyo dahil parang napapansin namin na naakala mo malamig na kami sa iyo. Hindi kami malamig sa iyo, anak. Mahal ka namin. Pareho lang kayo ng kuya mo. Kaya lang namin mas binibigyan ng atensyon ng iyong kuya dahil hindi niya kayang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Alam mo namang may kapansanan sa pag-iisip ang kapatid mo. Kailangan ng Kuya Michael mo ang sapat na alaga.
atensyon at pagmamahal. Hindi niya kayang mabuhay nang walang nag-aalaga sa kanya. Mabuti pa nga ikaw, normal ka. Kaya mong mamuhay ng mag-isa dahil may sapat kang isip at kaya mo nang magdesisyon para sa iyong buhay. Anak, huwag mong isiping nanlalamig na kami sa iyo. Mahal ka namin. Katunayan, ipinagmamalaki kita dahil isa kang matalino at alam kong kapag nakatapos ka na sa kolehiyo at naging isang arkitekto, tiyak na aasenso ka sa buhay. Kaya din, tahan na. Tumahan ka na. At sana maintindihan mo ang lahat. Sana mapatawad mo ko kung nasaktan namin ang damdamin mo. Sana, anak, matutuhan mong mahalin ang Kuya Michael mo. Patawad po. Pangako, magiging mabuti na akong kapatid kay Kuya Michael. Huwag tayong maiinggit o magagalit kung binibigyan ng maraming atensyon ng iyong mga magulang ang iyong kapatid na may espesyal na pangangailangan. Sa halip ay alagaan natin siya at mahalin. At dapat pa nga tayong magpasalamat sa Diyos dahil ipinanganak tayong may normal na katawan at pag-iisip sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Butiang. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sena. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Judith, sabi ko naman sa iyo, kung hindi rin lang importante ang sasabihin mo, bukas na lang. Pagod na pagod ako ngayon. Kailan ka ba hindi napagod, Victor? Bigyan mo naman ang panahon ng pag-uusap natin. Para sa atin ang pagsisipag ko. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Mahirap bang unawain yun? Nauunawaan ko. Pero kailangan mo ring malaman ang mga problema sa bahay na ito dahil ikaw ang padre ni pamilya. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang unang 6 na taon ng mag-asawa ang pinakamahirap dahil yun ang mga panahon na nag-a-adjust pa lang sa isa't isa ang magkabiyak. Paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Judith sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat naman at tapos ko nang linisin ang kwarto namin ni Victor. Pag alis ni Glenn, yung kwarto naman niya ang lilinisin ko. Ay, Jack, na ang dami na namang dumi doon. Ang dami na namang lamok at mga ipis dito sa bahay. Kung bakit naman kasi ang tamad nitong bayaw ko. Kwarto lang naman niya ang lilinisin. Hindi pa niya magawa. Pati maruruming damit niya. Namamaho at tambak na bago labhan. Ate Judith, papasok na ako. O sige, Glenn, mag-ingat ka.
Mag-aaral lang mabuti. Don't worry, ate. Ginagawa ko yan. Sige, bye. Sige. Ayun, umalis na siya. Makapunta na nga sa kwarto niya para makapaglinis na dun. Ano ba yan? Ang asim ng amoy ng kwarto. Paano niya kaya naaatim na matulog sa ganitong kwarto? Kailangang malinis ko na ito. Dahil tsak, ako rin ang magliligpit ng pinagkainan ng bayaw ko. Mukhang ang sarap nitong dala mong cake, Juliet. Siyempre, masarap yan. Ako yata ang nag-bake. Thanks, ha? Oy, sandali. Patitikimin naman kita ng ginawa kong salad. Uy, sige, gusto ko yan. Wait lang, ha? Oo. Baho mo naman. Amoy sigarilyo. Wala naman nakasinding sigarilyo dito, ha? At saka ang alam ko, hindi naninigarilyo sina Judith at Victor. Ay! Kaya naman pala mabaho eh. Ang daming upos ng sigarilyo dito sa ashtray. Ano ba yan? Juliet! Oh, heto na ang ginawa kong chicken salad. Friend, sinong naninigarilyo sa inyo? Ha? Ang dami kasing upos ng sigarilyo sa ashtray, oh. Ay, naku, pasensya na. Hindi ko pa pala naitatapon yan. Naku, sa bayaw ko yan, si Glenn. Ang lakas kasing manigarilyo nun. 20 pa lang. 20 pa lang? Di wala pang trabaho yun. Oo, pinag-aaral pa siya ni Victor. Mahigit 1 taon pa bago siya makagraduate sa college. Ang galing naman niya. Wala pang sariling pera, may bisyo, no? Huhulaan ko, Judith. Siguro tamad yun, ano? Hindi mo lang makatulong sa mga gawain sa bahay. Ang galing mo naman. Bakit mo alam? Dahil marami na po ako nakitang ganyan mga estudyante ngayon. Ay, okay lang naman sana kung hindi siya tumulong sa mga gawain dito sa bahay. Ang gusto ko lang naman sana linisin naman niya ang kwarto niya at ligpitin ang pinagkainan niya. Dahil alam mo ba, madalas, siya naman ang huling kumakain sa aming lahat. Ay, naku, Judith. Alin, kung ako ang naging hipag niya, dadakdakan ko siya ng umaatikabo. Hindi ubra sa akin na ganyang ugali. Okay naman si VJ, Victor. Wala siyang problema sa pag-aaral niya. Buti naman. Kaya nga ba, ayoko na mag-opisina ka pa eh. Para mas naaasikaso mo kami ng anak natin. At tama naman ako sa pasya ko. Kumusta naman ang trabaho mo? As usual, maraming gawa. Kaya lalo akong nagsisipag eh. Alam mo Han, may hinahabol akong promotion. Pag nakuha ko yun, lalong lalaki ang kita ko. Victor, Oh, may gusto sana akong sabihin sa'yo. pwede ba bukas na lang yan, Juliet, kung ano man yun? Masakit ang ulo ko eh. Gusto ko na matulog. Wala ka ng pera? Bakit? Ang alam ko lagi kayo binibigyan ni Kuya Victor. Oo nga, kaso may mga binayaran ako sa university. Nahiya na akong manghingi kay kuya. Kaya ikaw na pinuntahan ko. Bigyan mo na ako, kuya. Para naman may panggastos pa ako sa loob ng natitirang 3 days ng pasok ko. Oo, sige, bibigyan kita. Pero may papaalala ako sa'yo. Ano yun, Kuya Mario? Sana, huwag mong gawin kina Kuya Victor ang mga ginawa mo nung naroon ka sa bahay namin. Ha? Mahiya ka naman sa kapatid at hipag natin. Kuya Mario naman. Nagpapaalala lang ako, Glenn. Para sa kabubuti mo ang sinasabi ko. Hi, Ate Judith. Oh,
Maaga ka yata ngayon, Glenn. Oo, ate. Wala kami sa last subject eh. Sino yung babaeng kasama si mo? Sheila, girlfriend ko. Oh, ate. Dito muna kami sa room ko, ha? Ha? Nagawa lang kami ng assignment. Ano? Bakit dyan pa sa kwarto? Ay, naku anak. Masaya ako't dinalaw mo ko. Nagkita tayo. At nakita ko rin ang aking apo na si VJ. Kaya lang ikaw parang hindi ka naman yata masaya. Masaya naman po ako, Nay. Oy, bakit parang matamlay ka? May problema po kasi ako. Manugang ko ba? Aba, dapat pag-usapan nyo yan ng mahinahon at maayos. 6 na taon pa lang kayong mag-asawa. Ganyan na. Hindi naman po si Victor ang problema eh. Ang bayaw ko po, si Glenn. Yung nakatira sa inyong pinag-aaral ng asawa mo. Opo. O bakit? Ano bang problema mo sa kanya? Hindi bali na po yung pagiging tamad niya eh. Kaya kong pagpasensyahan. Pero ang hindi ko po matiis ay yung ginawa niyang motel ang bahay namin. Ha? Nagsama po siya ng babae sa kwarto niya kahapon. Girlfriend daw niya. Sabi gagawa lang daw ng assignment. Oh. Lata namang hindi yun ang ginawa sa kwarto. Baka naman assignment nga yung ginawa, anak. Hindi po, Nay. Ang tagal nila eh. Ha? At talatang bagong gising sila nang lumabas ng kwarto. Ah. At saka kung pag-aaral talagang gagawin nila, bakit sa kwarto pa niya dinala? Ay, nakakainis talagang lalaking yun. Walang respeto sa akin. Ay, di nga tama yun. Gusto ko na po talaga siyang pagalitan kahapon. Nagpigil lang ako. Anak, kausapin mo si Victor. Para sabihan niya yung kanyang kapatid. Hindi ko nga po alam kung paano ko to sasabihin sa asawa ko. Tuwing susubukin ko siyang kausapin, lagi siyang pagod sa trabaho. Aba, hindi maaari ang ganun. Dapat pakinggan kanya dahil ikaw ang asawa. At dapat malaman niya ang problema para malutas. Lalo na at ito tungkol dun sa kanyang kapatid. Judith, sabi ko naman sa iyo, kung hindi rin lang importante sasabihin mo, bukas na lang. Pagod na pagod ako ngayon. Kailan ka ba hindi napagod, Victor? Bigyan mo naman ang panahon ng pag-uusap natin. Para sa atin ang pagsisipag ko. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Mahirap bang unawain yun? Nauunawaan ko, pero kailangan mo ring malaman ng mga problema sa bahay na ito. Dahil ikaw ang padre ng pamilya. Victor, hindi ko kailangan ng maraming salapi. Kung hindi naman ako nire-respeto ng mga kasama ko. Ano ba ibig mong sabihin? Diretsuhin mo na. Si Glenn, kaya kong tiisin ang pagiging tamad niya ang pagiging burara. Pero ang hindi ko talaga matitiis ay ang gawin niyang motel itong bahay natin. Kahit na nga narito ako. Ginawa yun ng kapatid ko? Oo! Pinag-aaral mo tapos ganyan ang gagawin? Walang respeto! Kausapin mo siya, ha? Ikaw ang higit na dapat magsalita sa kanya dahil ikaw ang kapatid niyang panganay. Loko talaga lalaki yun Ginawa din pala sa inyo yun? Ibig mo sabihin, Mario, dati na niyang ginagawa magdala ng babae sa bahay? Oo, Kuya Victor. 2 babae ang dinala niya sa amin. Kaya nga nag-away sila ng asawa ko Bakit naman hindi mo sinabi sa akin agad? Sorry Kuya. Nag-alala kasi ako na baka hindi mo tanggapin si Glenn pag nalaman mo. Ayaw na nga ng asawa ko na nasa bahay siya. Pero kinausap ko siya. Sinabihan ko na wag mo nang ulitin yun. Sumusobra na ang lalaking yun. Dapat nang matigil ang kanyang kalokohan. Walang yaka! Kuya!
Bakit mo naman ako sinuntok? Nagtanong ka pa? Bakit mo ginawa kina kuya ang ginawa mo sa bahay namin? Ha? Inabuso mo ang kabaitan ng asawa ko. Akala mo siguro hindi sasabihin sa akin ang pangit mong ginawa, no? Bang, Bakit mo ginawang mutil ang bahay namin? At ang bahay ng Kuya Mario mo? Kuya, sorry na. Sorry. Kung si Mario pinalagpas ang ginawa mo, ako hindi. Ito ang tandaan mo, Glenn. Ayoko nang maulit pa ang ginawa mo. Kapag inulit mo pa yon, pahihintuin na kita sa pag-aaral at paalisin kita dito sa amin. Kuya Victor. Sundin mo kami, Glenn. Nag-aaral ka pa. Gumagalaw ka na ng babaeng hindi mo naman asawa. Paano kung mabuntis mo yun? Hindi ka nakapagtapos. Hindi ka na nahiya sa asawa ko? Hindi mo na nirespeto? Tandaan mo sinabi ko, Glenn, ha? Gagawin ko yun kapag hindi ka nagbago. Ay, kayo po pala, Nanay Elang. Glenn, nariyan ba si Judith? Opo, puntahan nyo na lang sa loob. Ah. Papasok na ako sa university. Sige. Sige po. Oo, sige. Kayo pa lang dumating, Nay. Oo, anak. Pinapasok na ako nung bayaw mo. Papasok na raw siya sa eskwela. Anak, kumusta na siya? Nagbago na po siya, Inay. Hindi na po siya tamad ngayon. At lalong hindi na rin siya nagdadala ng babae rito. At ang nakakatuwa pa po, humingi po siya ng dispensa sa akin dahil sa kanyang ginawa. Sabi ko na sa'yo eh. Dapat talaga kahit na anong problema, pag-usapan ninyong mag-asawa. Hindi yun, wala na kayong panahong mag-usap. O di ngayon, tahimik na ang inyong tahanan. Isa sa susi ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa ay kung sila'y handang makinig sa isa't isa. May iwasan ng alitan at mananatili ang kapayapaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Umalis na tayo dito, Nay. Huwag niyo na siyang hayaan, saktan pa ulit tayo. Iiwan natin ng tita mo, Elena. Hindi po siya makalimot sa nakaraan, kaya ginagantihan niya tayo ngayon. Inay, wag po natin siya hayaang alipinin tayo. Umalis na tayo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong ginagamit ang pagtulong upang mapahirapan ang kanyang kapwa. Ito ang naging karanasan ni Conchita sa ating dunang sa kanyang panahon. Ngayong nailibing na si Conrado, Rosita. Siguro naman, panahon na para maningil ako doon sa mga naitulong ko sa inyo. Oo, Ate Conchita. Anong ibig mong sabihin? Ang hina naman ng kukote mo. Ay di yung perang binigay ko sa inyo. Nung na-hospital yung asawa mo, ano pa? Pero ang sabi mo sa akin tulong mo yun sa amin. O diba? Nakatulong naman ang pera ko yun nga lang. Talagang malala na yung sakit ni Conrado. Kaya namatay pa rin. Pero wala akong sinabi na libre yun
na hindi nyo babayaran ng halagang nakuha nyo sa akin. Aba, malaking halaga rin yun, ano? Tita, wala pa po kaming maibabayad doon ngayon eh. Oh? Maghahanap pa nga lang po ako ng trabaho. Meron kayong maibabayad. Po? Itong bahay at lupa nyo. Kukunin ko ito para mabayaran nyo na yung malaking bahagi na nakuha nyong pera. Ano? Oh, ba't nagulat ka? Pero tita, pundar po ito ni na inay at itay. Ito na lang po ang alaalang naiwan sa amin ni itay. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, bumalik yung pera ko. At kayong mag-ina, ha? Sa bahay ko na kayo titira. Maninilbihan kayo sa akin. Tamang-tama, wala akong katulong ngayon. Ate, Bakit naman po, Tita Conchita? Bayad pa rin yun do sa utang nyo sa akin. Kaya simulan nyo nang mag-impake ng mga gamit nyo, ayusin nyo na. oh, ba't hindi ka pa natutulog, Elena? Marami tayong ginawa kanina dito sa bahay ni Ate Conchita. Hindi ka ba napagod? Napagod po. O, ba't ayaw mo pang matulog? Nay, kanina, sinigawan po ko minura ni Tita. Kasi po may nakita siyang isang butil ng kanin sa dining table niya. Bakit ganun siya? Galit na galit agad sa konting pagkakamali ko. Kayo rin, kapag salitaan niya, parang hindi niya kayo kapatid. Ay, hayaan mo na. Mainit lang siguro ang ulo ng tita mo, anak. Hindi eh. Hindi po ganun ang pakiramdam ko. Tingin ko, galit talaga siya sa atin. Bakit ganun? Ano bang ikinagagalit niya? Dito na pala nakatira sa'yo ang kapatid mo si Rosita at ang kanyang anak na si Ilana. Oo, Chong Hinaro. Naninilbihan sila sa akin. Naninilbihan? Oo. Bakit? Ang pagkakaalam ko, kinuha mo na ang bahay at lupa nila. O dahil may utang sila sa'yo. Kabayaran pa rin yun doon sa malaking utang nila, Chong. Ano? Conchita, hindi kaya labis na ang ginagawa mo? Tama lang ho yun. Wala naman silang ibabayad sa perang nakuha nila. O edi gawin ko na lang silang katulong. Pamangkin, patay na si Conrado. Sana naman, pawiin mo na yung galit sa puso mo. Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Hindi ka makapagkakaila sa akin. Alam ko, ginagawa mo ito para makaganti kay Rosita. Chong, Wala siyang kasalanan sa iyo. Sana naman, tanggapin mo ang katotohanan yun. Akala ko pa naman, dahil nakatira na kayo sa mayamang tiyahin mo, mababawasan ang hirap ninyo ni Aling Rosita. Hindi pala. Parang lalo pang naragdagan ng hirap namin eh. Dahil trabahong kalabaw kami sa bahay ni Tita. Kahit nga sa pagkain, ibang pagkain sa pagkain namin. Hindi kapatid ang turing niya kay inay. Kung umalis na lang kayo doon, Wala kaming pupuntahan, Benji. Wala kaming matitirahan. At wala rin kaming trabaho ni inay. Kaya gustuhin ko mang sabihin yun kay inay. Wala, hindi ko magawa. hayaan mo. Kakausapin ko si Itay. Baka matulungan niya kayo. Ay, naku. Wag na, nakakahiya naman, Benji. Elena, magkaibigan ang mga magulang natin at maging tayong dalawa. Kaya huwag ka nang mahiya.
Kawawa naman pala si Rosita. Gusto po ni Elena na umalis sila doon. Pero wala naman po silang trabaho at matitirahan. Si Conchita, hanggang ngayon, hindi niya pa rin nakakalimutan na nakaraan. Sabihin mo kay Elena, dito na lang sila tumira sa atin. Bakante na ba yung silong natin eh? Umalis sa'yo ng ungupahan. Hindi ko na sila sisigilin sa upa. Totoo, tay? Oo, tulong na natin yun sa kanila. Ipapasok ko rin si Rosita sa pinagtatrabuhan kong pabrika. Maging si Elena. Naku, Jack, na matutuwa si Elena kapag sinabi ko yan. Pero tay, bakit nga ho ba galit si Aling Conchita, kina Aling Rosita? Ganong magkapatid sila. Kaibigan ko sila, anak. Kaya alam ko ang lahat. Si Conrado, siya ang dahilan ng pagkamuhi ni Conchita sa bunso niyang kapatid. Rosita! Elena! Halika kayong dalawa! Ay, sandali lang, ate. Bilis! Huwag niyo ako paghintayin! Ate, bakit? Bakit ka dyan? Ako ang dapat magtanong sa inyong mag-ina. Nasaan yung singsing ko na nakapatong dito sa tukador ko, ha? Nasaan? Oh, wala naman po ako nakitang singsing nang maglinis ako dito sa kwarto nyo. Sinungaling ka? Ate! Rosita! Parang mo naman silang palang anak ko. Eh, nagsisinungaling siya. Tandang-tanda ko. Dito ko nilagay yung singsing ko bago ako matulog kagabi. Pagkatapos sasabihin niya wala siyang nakita, eh siya lang naman yung naglinis itong kwarto. Talaga naman po wala po ako nakita. Hindi po ako nagsisinungaling. Ate, tama na yan! Kaya pag sinungaling mo, ha? Hindi magnanakaw ang anak ko. Hindi niya kukunin ang singsing mo. Baka kung saan mo lang nailagay yun. Kinakampihan mo ba yung anak mo? Siguro kasabot ka sa pagnanakaw sa akin, ano? Oh, hindi totoo yan, ate. Kilala mo ako. Mula pa pagkabata, hindi ako kumukuha ng hindi sa akin. Sinungaling! Plastic! Hinagaw mo sa akin si Conrado. Kaya ikaw ang pinakasalan niya. Una kami nagkakilala, pero nung makita ka niya, nawala yung pansin niya sa akin. Nagkataon lang na akong minahal niya. Ate, bakit ba hindi mo pa rin matanggap yun? Dahil ba mas maganda ka at mas matalino kaysa sa akin? Kaya iniisip mo na lahat ay makukuha mo? Oh, totoo naman. Kaya nga akong yumaman sa ating dalawa. At ikaw, dukha pa rin hanggang ngayon. Dukha na alila ko lang. Dukha man ako. Mapalad pa rin ako. Dahil walang bigat sa puso ko. Wala akong kinikimkim na galit. Hindi katulad mo. Sa kabila ng marami mong salapi, tumanda kang walang asawa, tumanda kang malungkot dahil hindi ka makalimot sa iyong kabiguan. Walang niya ka talaga! Walang niya! Ay, ang karapat! Nakasabi niya! Dami nating pasakit. Nagalit siya sa mga sinabi ko. Sobra na kasi siya. Malis na tayo dito. Huwag yun na siya hayaan. Saktan pa ulit tayo, Nay. Iiwan natin ang tita mo, Elena. Hindi siya makalimot sa nakaraan. Kaya ginagantihan niya tayo ngayon. Inay, wag po natin siya hayaang alipinin tayo. Umalis na po tayo. Oh, kadarating mo lang, Rosita. Oo, Pedring. Nag-overtime kami sa pabrika. Marami kasing gawa. Ang sipag mo talaga. Hindi kami nagkamali ng pagtulong sa inyong mag-ina. Si Elena, puring-puri din siya sa trabaho niya sa pabrika. Masipag daw at pulidong gumawa. Ayaw naming mapahiya kayong mag-asawa. Kaya lang paano kapag nag-aral na si Elena?
May iwan niya ang kanyang trabaho. Hindi, Pedring. Kinausap na niya ang kanyang supervisor at sabi niya kung maaari siyang pumasok pa rin doon kahit na nag-aaral na siya sa kolehiyo. Ayun, pinayagan naman siya. Oo, mabuti naman. Alam mo, para ko nang nakikinikinita. Ang maganda niyong kinabukasang mag-ina. Halos mag-iisang taon na mula nang iwan ako ni Rosita at Elena. Mula noon, nag-isa na ako dito sa bahay. Pati si Chong Enaro, di na ako dinadalaw. Siguro naggalit na rin sa akin. Dahil ang sama ng ugali ko. Inalipin ko ang sarili kong kapatid at pamangkin. Kahit wala naman silang kasalanan sa akin. Tinantihan ko sila. Dahil hindi ko makalimutan ang naging kabiguan ko kay Conrado. Pero kahit nagtagumpay ako, di ko pa rin nakamit ang kaligayahang hanap ko. Malungkot pa rin ako. Ano yun? Bakit maingay ang mga tao? Silipin ko dito sa bintana. Ay, may sunog! Paano na yung mga gamit ko? Ang aking pera, ang mga alas ko! Chong Enaro. Nalaman ko malaking sunog na nangyari sa inyo. Kaya agad ako nagpunta dito sa evacuation center. Nadamay sa malaking sunog na yun ang bahay ko, Chong. Sarili ko lang ang nailigtas ko. Ang mahalaga, buhay ka, Conchita. May mga kasama akong dumalaw sa'yo. Ate Conchita. Tita, Rosita. Elena! Gusto naming makita ka, ate. At malaman ang kalagayan mo. totoo po yun, tita. Kaya kahit galit po kayo sa amin, nagpunta pa rin po kami dito. Salamat sa inyo. Sa kabila ng mga nagawa kong masama, narito pa rin kayo. Dahil mahal na mahal ka namin, ate. At handa kaming tulungan kayong makabangon, tita. Salamat. Salamat sa inyo. At patawad. Patawarin niyo ako sa mga pagmamalabis ko. Siguro, niloob ng Diyos na mangyari ito para mamulat ako. Walang taong hindi nabigo, walang taong hindi nasaktan, sapagkat ito'y bahagi na ng buhay dito sa sanlibutan. Kung ito'y matatag lamang niyang tatanggapin, ligaya ay kakamtin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Siya po ang boss ko, Nay. Ang bago niyong customer, si Kuya Jeffrey. Jeffrey? Anak! Kayo? Nay, ibig niyo sabihin, siya ang anak ninyong nang iiwan sa inyo? Iniwan ko siya dahil binigyan niya ng dungis ang pagkatao ko. Isa siyang masamang babae! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nakalilimot sa pinagmulan, nalalasing sa tagumpay at sa mataas na kalagayan sa buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jeffrey sa ating tulang sa kanyang panahon. Sarap pa naman itong dalawang ulam, Ronnie. Masarap talaga magluto nanay ko, Sir Oo, Jeffrey. Kaya mas gusto ko pa na magbaon ng lunch kaysa bumili ng ulam dyan sa labas. Alam mo, ang isa pa sa maganda sa nagbabaong ka, nakakasiguro ka na malinis ang pagkakaluto sa kinakain mo. At masustansya pa ang lagi kong nakakain. No wonder. Malusog ka. At lulusog ka rin, sir. Dahil lagi kitang binibigyan sa lahat ng baong ko. Alam mo, ang swerte mo sa nanay mo. Mapagmahal na, masarap ang magluto. Talagang mapalad po ako sa kanya, sir. Dahil sa kabila ng lahat, tinulungan niya ako. Kaya naman ngayon, naabot ko ang tagumpay. Vanji, saan ka galing? Ay, ikaw pala, Pas. Sa palengke. Namili ako ng mga sangkap sa paboritong ulam ni Ronnie. Ipagluluto ko siya para naman matuwa mamaya pagdating. Ay, di ba maayos na ang kita niya sa kanyang trabaho? Oo. Sabi ko nga mag-ipon para sa kanyang kinabukasan. Bakit ginagastosan mo pa rin siya? Pinagluluto. Pas, maligaya ako sa ginagawa kong pag-aasikaso kay Ronnie. Alam mo naman na parang anak na ang turing ko sa kanya, di ba? Nag-aabot ba naman siya sa'yo pag sweldo? Oo, kaya lang ayokong tanggapin. Pinipilit niya eh. Ay, mabuti naman kung ganun. At marunong siyang lumingon sa pinanggalingan. Hindi tulad ng iba, nagtagumpay lang, nakalimot na. O, sige, Pas ha. Magluluto pa ako. Kukunin ko na ang telang ito. Pati na rin yung pabango, Ma'am Rose. Salamat, Ronnie. Pero pwede ba, Ate Rose na lang ang itawag mo sa akin? Wala naman tayo sa opisina ninyo. Kaya naman, girlfriend ka ni Sir Jeffrey. Tapos, ate lang itatawag ko sa'yo. Ronnie, kami ni Rose ang nag-usap tungkol dyan. Kasi magaan ang loob namin sa'yo. Dahil mabait ka. Kaya napagkasunduan namin ni Jeffrey na wag mo na kami tawaging ma'am at sir. Pero, Kaibigan ang turing namin sa'yo, kaya sana pagbigyan mo kami. sige. Ate Rose, Kuya Jeffrey. Yan, Yun. ganyan. Pero teka, kanino mo ba ibibigay ang tela at pabangong binili mo sa akin? Sa nanay ko, ate. Birthday ba niya? Hindi. Gusto ko lang bilan siya niyan. Nakakatuwa ka naman. Mahal na mahal mong nanay mo, ha? Actually, hindi ko po siya tunay na ina. 14 years old po ako nang kupkupin niya ako at tulungan. Mula noon, itinuring na niya akong anak, minahal at pinag-aral. Ang bait naman pala niya. Tama ka, ate. Napakabait niya. Kaya gusto kong gantihan ang kanyang kabutihan. Ronnie, wala ba siyang pamilya? Biyuda na siya, Kuya Jeffrey. At kinalimutan naman ang sarili niyang anak. Iniwan siya.
Ha? Kawawa naman pala siya. Kaya naman pala, napamahal ka na sa kanya. Magaling ka talagang mananahay, Pas. Siyempre. Komportable ko dito sa tinahi mo na binigay sa aking tela ni Ronnie. Salamat naman at hanggang ngayon ay nagugustuhan mo pa rin ang mga tinatahi ko sa'yo. Nay! Ay, naku, Nay! dumating na si Ronnie. Anak, narito kami sa loob. Nay! Oh, Ay, Aling Pas, narito pala kayo. Oh, Ronnie, inihatid ko ang damit na ipinatahi nitong nanay mo. Mabuti. Natahi na yan. May pupuntahan kasi kami ng nanay ko bukas eh. ay, o saan tayo pupunta, anak? Nakabili po ako ng ticket sa show ng favorite singer nyo, Nay. Oh. At panonoorin natin yun. Talaga? Opo. At gusto ko, yung damit na yan ang isusuot nyo. Nakakaingit ka naman, Banji. Ipinagpatahi ka na ng damit ni Ronnie. Ipapasyal ka pa. Kasi gusto ko maging masaya si nanay ko, Aling Pas. Maswerte ang kaibigan ko sa pagkupkup niya sa'yo. Abay, daig mo pa ang tunay niyang anak. Nanilimot siya at iniwan na lang. Kasalanan ko naman. Kaya niya nagawa yun. Nay, huwag kayo umiyak. Wala ho kayong kasalanan. Kung may mali man kayong nagawa, iyon ay sa kagustuhan ninyong mabuhay siya at mabigyan ng magandang kinabukasan. Tama. Tama si Ronnie, Banji. At dapat naunawaan yun ng anak mo. Alam nyo, kung makikilala ko lang yung anak ninyo, pagsasabihan ko siya, ipamumukha ko sa kanya ang pagkakamali niya. Rose, Jeffrey, may gusto kanyo kayong sabihin sa akin. Opo, Itay. Ano yun? Tay, gusto na po sana naming magpakasal ni Rose. Ganun ba? Oo. Pwede, sige. Wala akong tutol. Naku, salamat po, Tatay Efren. Tutal naman, nasa hustong gulang na kayo. At may maayos ng trabaho. At matagal ka na rin namin kilala, Jeffrey. Kaya walang dahilan para ako tumutol. Sabi ko na sa'yo, Jeffrey, hindi tututol si Itay. Sana lang, Jeffrey, maging tapat ka sa anak ko. At huwag mong sasaktan ng damdamin niya. Makakaasa po kayong gagawin ko yon. Oh, anong plano niyo para sa inyong kasal? Gusto yung ang nanay kong mag-cater sa kasal nyo, Kuya Jeffrey? Oo, Ronnie. Pareho kasi namin gusto ni Rose ang mga luto ng nanay mo. Sige, Kuya. Tiyak na matutuwa si inay nito. May bago kaming customer. Ano kaya kung isama mo kami sa inyo mamaya para makilala kong nanay mo at mapag-usapan namin ang tungkol sa mga pagkain sa kasal? Siya po ang boss ko, Nay. Ang bago niyong customer, si Kuya Jeffrey. Jeffrey? Anak? Kayo? Nay, ibig niyo sabihin, siya ang anak ninyong nangiiwan sa inyo? Iniwan ko siya dahil binigyan niya ng dungis ang pagkatao ko. Isa siyang masamang babae. Jeffrey, anak. Hindi ko gustong gawin yun. Wala lang akong alam na paraan para mabuhay tayo ng maayos at mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Marami pa tayong utang noon dahil nga sa pagkakasakit ng tatay mo. Tama na! Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin niyo. Huwag mo siyang sigawan, Kuya!
Kung hindi mo siya nirerespeto dahil sa ginawa niya, ako ay ginagala ko siya. Dahil sa kanya, hindi ako napariwara. Nagkaroon ako ng bagong pamilya at ng magandang kinabukasan. Marami siyang babae, Ronnie! Nakakahiya siya! Nahugasan na ng kanyang kabutihan ang kanyang kasalanan. Baka nga mas kahiyahiya ka pa ngayon, kuya, sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw, na malinis sa tingin mo, pero hindi naman marunong lumingon sa pinanggalingan. Walang utang na loob sa magulang. Umalis na si Jeffrey. Hanggang ngayon galit pa rin sa akin ang anak ko. Oh, anak. Kailan mo ako mapapatawa? Kailan? Nay, tama na, kuya. Ronnie, iniwan na naman ako ng anak ko. Galit na galit pa rin siya sa akin. Hindi ko akalain na si Kuya Jeffrey palang anak ninyo na nang iwan sa iyo. Huwag kang magalit sa kanya. Wala siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Binigyan ko ng dungis ang kanyang pagkatao. Pero noon pa yun. At matagal na kayo nagbagong buhay. Makitid ang pangunawa niya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Nasabi ko na po sa kanyang gusto kong sabihin. Ipagpasa Diyos na lang po natin ang lahat, Nay. Hingin natin sa kanya. Nabuksan na niya ang isipan ni Kuya Jeffrey. At yun palang dahilan kaya malungkot ka. Jeffrey, bakit? Bakit pati sa akin naglihim ka? Ang sabi mo, ulila ka na. Yun pala, iniwan mo ngayong ina. Rose, I'm sorry. Gusto ko kasi sana na kalimutan na siya. Jeffrey! Matapos kang pag-aralin ng nanay mo, bigyan ng buhay at magandang kinabukasan, yan pa ang gagawin mo. Alam mo ba kung anong tawag sa ganyang ugali mo? Tatay Efren. Walang utang na loob. Walang awa sa magulang na nagpakasakit para sa'yo. Oo, naging marumi ang kanyang trabaho. Pero sana, ikaw na anak niya, ikaw ang unang umunawa sa kanya dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng yon. Masyado kanyang minahal. Kaya kahit sarili niya, isinakripisyo niya para lang sa'yo. Paano pala kung sabihin ko sa'yo na minsan sa buhay ko, laging magnanakaw ako? Tatay Efren. Totoo ang narinig mo, Jeffrey. Oo. Minsan nakapagnakaw ako. Maliit pa nun si Rose. May sakit ang asawa ko. Nagkataon pang wala akong trabaho. Umiiyak noon si Rose dahil sa gutom. Kaya naisipan kong mang-umit ng ilang dilata sa isang grocery. Nahuli ako. Salamat na lamang at naawa sa akin ang may-ari ng grocery. At sa halip na ipakulong ako, ibinigay na lang niya sa akin ang mga dilata. Sinamahan niya ako pa uwi ng bahay namin at nang makita niyong totoong sinasabi ko, tinulungan niya ako. Kinuha niya ako para magtrabaho sa kanya. Pero kahit minsan, hindi namin iniwan o ikinahiya si Itay. Dahil mahal namin siya. At alam namin na hindi niya rin gusto ang ginawa niya. Ngayong alam mo na ang dungis ng pagkatao ko. Ang lihim ng pamilya namin. Iiwan mo rin ba ang anak ko? Tulad ng ginawa mo sa iyong ina.
Jeffrey. Anak, nagbalik ka. Nay, patawarin niyo po sana ako. Tama si Ronnie. Kung nakagawa man kayo ng masama, hindi ko pa rin kayo dapat laitin. Hindi ko kayo dapat hatulan. Dahil ako ang dahilan kaya nagawa niyo yun. Oh. Maraming salamat, anak. Maraming salamat sa pangunawa mo. Dahil ipinapangako ko po sa inyo. Hindi na po yun mauulit. Kahit kailan. Tama na. Hindi ko na kayo sasaktan pa. Hindi ko na sasaktan ng inyong kalooban. Huwag hatulan ng anak ang magulang dahil sa mapait na nakaraan. Pagkat tanging ang Diyos lamang ang dapat magbigay ng kanyang kahatulan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Narito na ako sa bahay ni Willie. Mula dito sa pinagtataguan ko, tanaw na tanaw ko mga lalabas at papasok sa bahay niya. Oh, Jessica, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, mamadaliin ko sa Willie na patayin ka na. May lumalabas sa bahay. Hindi. Ang lumabas, si Cheryl at akbay siya ni Willie. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao ay nangangailangan ng salapi. Ito'y upang matugunan ang mga pangangailangan. Ngunit may mga taong labis na maibigin sa salapi. Mga kaibigan, narito po't pakinggan natin ang naging karanasan ni Birdie sa ating dunang sa kanyang panahon. Bernie, gusto ko in grande ang maging kasal natin, no? Kaya ko naman yun eh. Dahil malaki na ang savings ko. Kaya pumayag ka ng pakasal tayo. Ayoko na kasi ng ganito. Nagkikita lang tayo. Ay, ayaw mo na talaga ako mahiwalay sa'yo, ah. Ayoko na talaga. Gusto ko, lagi lang kitang kasama. At yakap ng ganito. Pero sana, magpagawa ka na magiging bahay natin. Yung maganda. Para naman bagay sa ating dalawa. Ha? Eh, malaki naman ang bahay namin ni Daddy at Cheska. Oh, ayokong tumira doon. Huwag tayong tumira doon, Han. Magpagawa ka na lang ng bahay natin. Para pwede akong dalawin ng mga kamag-anak ko. Eh, kasi
kakapusin ng pera ko eh. Eh di kunin mo na ang mana mo kay Sir Simeon. Siguro naman, mas malaki magiging mana mo kaysa kay Cheska. Dahil malaki na itulong mo para lumago ang company niyo. Gusto mo nang kunin ang mana mo, Bernie? Sana, Dad. Pero bakit? Mag-aasawa na po ako. Bubuo na ng pamilya. Kaya gusto ko sana gamitin ang mana ko sa pagsisimula namin ni Cheryl. Kaya lang, kuya, wala ka naman paggagamitan nun ah. Dahil dito kayo titira. At dun sa company naman natin ang trabaho mo. Bala kong magtayo ng business, Cheska. At magpagawa na magiging tirahan namin ni Cheryl. Gusto ko rin magbakasyon kami abroad after our wedding. Hiniling ba niya yan sa'yo? Hindi. Akong may gusto na gawin ang mga yun. Bernie, alam mong hindi ko gusto ang Cheryl na yon para sa'yo. Dad, mahal ko po siya. 2 years na rin kami. Maayos naman ang relasyon namin. Kaya sana, tanggapin niyo na siya. Daddy, maganda naman ang mga plano ni kuya. E di, pagbigyan nyo na lang. Salamat, Cheska. Ano, Dad? Pumayag na kayo. Sir Simeon, eto na po ang merienda niyo. Salamat, Trini. Ilagay mo na lang dyan sa table. Opo. Dumating na ba si attorney? Hindi pa po. Pinapunta niyo pala siya rito. Kasi gusto ni Bernie na kunin na ang kanyang mana. Para namang masyado siyang nagmamadali. Mag-aasawa na raw siya. Pakakasalan na raw niya si Cheryl. Ay, hindi ba? Ayaw niyo po sa babaeng yun dahil mukhang materyosa. Tama ka. Pero hindi ko naman maaaring panghimasukan ang damdamin ng aking anak. Kaya tatanggapin ko na lang ang desisyon ni Bernie. O di, hahatiin niyo na po sa magkapatid ang inyong kabuhayan. Yun talaga ang gagawin ko. At hahatiin ko yun ng pantay sa kanila. Han, may problema ba? Kanina ka pa kasi walang kibo. Ipinaayos na ni Daddy ang mana namin ni Cheska. Talaga? Very good! Pero hindi natupad ang sinabi mo. Ha? Dahil hinati niya ang kanyang kabuhayan ng pantay sa amin ni Cheska. Ay, hindi tama yun, Bernie. Dahil sabi mo, di ba, mula nung mag-graduate ka sa college, ikaw na ang tumulong sa kanya sa company. Totoo yun. Kaya dapat lang na mas maging malaki ang party mo kaysa kay Cheska. Hindi naman nag-aasikaso ng business ang kapatid mo. Nagtatrabaho siya sa iba. Han, Bernie, wag kang pumayag ng ganon. Anong gagawin ko? Ang gusto ni Dad, pantay kami ni Cheska para walang samaan ng loob. Ang sabihin mo, paborito niya si Cheska. Kaya ayos lang sa kanya kahit sumama ang loob mo. Ang laki ng paghihirap mo. And then, magiging pantay lang pala kayo ni Cheska ng mana? Ano yun? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. May naisip ako. Di ba, ampon niyo lang si Cheska. Yung pa nga ang isinasama ng loob ko. Ampun lang siya. Pero pantay ang mana. Sa naisip ko, masosolo mo na ang kayamanan ng daddy mo. Han, siya ang sinasabi ko sa'yo na makakatulong sa atin. Si Willie. Kumusta po, sir? Cheryl,
Wala na kayang iba pang paraan? Honey, yun lang ang paraan. Ang mawala sa landas mo si Cheska. At kayang gawin yun ni Willie. Tama po si Ma'am Cheryl. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo sasabit. Kaya lang, medyo mataas ang presyo ko. Walang problema sa pera. Bibigyan kita. Mabuti kung ganun. Ibibigay namin sa'yo ang picture ni Cheska para masubaybayan mo siya at maplano kung kailan mo siya papatayin. Hi, honey. Cheryl, bakit ka nagpunta dito sa bahay ko? Miss na kita eh. At saka, 2 days na hindi pupunta si Bernie sa bahay ko. Kaya, walang problema. Kahit pa magtagal ako rito. Ganun ba? Mabuti naman. Mabuti. Masosolo kita. Miss na kita, Willie, honey. Talaga. Kahit hinahalikan ako ni Bernie, iba pa rin eh. Ang halik mo pa rin ang hinahanap ko. Hindi bale. Konting tiis na lang. Kapag nakasal na kayo at nawala na siya sa landas mo, makukuha mo nila ng kayamanan niya. At magpapasarap tayong dalawa habang buhay. Tama. Pero sa ngayon, si Cheska muna ang alisin mo sa landas natin. Totoo ang sinasabi ko, Kuya Bernie. Kapitbahay ng isang office mate ko ang lalaking yon. At twice ko na nakita si Cheryl sa bahay ng lalaking yun. Tama na. Naglalambingan sila. Sabi tumigil ka ni. Kuya! Dahil sa babae niyo, sinampal mo ko? Dahil sinisiraan mo ang mapapangasawa ko. Benny! Hindi mo dapat sinaktan si Cheska. Sinisiraan niya si Cheryl. Narinig ko ang pag-uusap niyo. At naniniwala ako sa kapatid mo. Pareho kayong dalawa. Pinagkakaisahan niyo ko. Hindi totoo yan, Kuya. Sinabi ko sa'yo, nakita ko para magsiyasat ka. Kuya, nagmamalasakit ako sa'yo dahil kapatid kita. Hindi kita kapatid. Ampung ka lang ni na daddy at mami. Alam mo yun. Kuya Bernie. Sumusobra ka na, Bernie. Gusto ko lang malaman ng ampun niyo kung saan siya dapat lumugar. Nagbago ka na, Kuya. Binago na ni Cheryl na yun ang isip at pag-uugali mo. Bernie, dahil sa pangyayari ito, hindi ko ibibigay ang mana ninyo. Dad! Akong masusunod, hindi ikaw. Magsiyasat ka nang malaman mo ang katotohanan. Narito na ako sa bahay ni Willie. Mula dito sa pinagtataguan ko, tanaw na tanaw ko ang mga lahalbas at papasok sa bahay niya. At Cheska, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, mamadaliin ko si Willie. Napatayin ka na. Oh, ayun. May lumabas sa bahay. Huh, hindi. Ang lumabas, si Cheryl. At akbay siya ni Willie. Tatawagan na lang kita uli, honey, kung kailan ako babalik dito, okay? Tinawag niyang honey si Willie. Ikaw ang bahala, honey. Darating kasi si Bernie mamaya sa bahay. Mahirap na. Baka mahalata niya. Pag wala siya, sumasalisi ako. Hindi dapat mangyari yun. Kaya nga, dapat mag-ingat. O sige na, aalis na ako. Ang mga walang hiya. Totoo palang niloloko nila ako. Cheryl! Willie! Bernie? Mga walang hiya kayo! Manloloko!
Jessica, huwag ka nang umiyak. O, tingnan mo, maga ng mga mata mo. Nasaktan po ako sa mga sinabi ni Kuya Bernie kanina, Aning Trini. Alam ko naman na ampun lang ako. Pero tunay na kapatid po ang turing ko kay Kuya. Kaya nagmamalasakit ako sa kanya. Ay, binulag ang kanyang isip ng labis na pag-ibig sa babaeng yun. Nasaan na kaya siya ngayon? Sana loobin ng Diyos na malaman niyang katotohanan na hindi na siya magalit pa sa amin ni Daddy. Wala pa rin po si Kuya, Daddy. Talagang nalaso na ng Cheryl Leon ang pag-iisip ni Bernie. Magdamag siyang hindi umuwi. Di wala man lamang tawag o text. Baka kung ano na po nangyari sa kanya. Huwag naman sana. Anak ko siya. At mahal ko siya. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Sorry, Daddy. Dahil sa akin, nagkagalit kayo ni Kuya. Wala kang kasalanan, Jessica. Nagsabi ka lang ng totoo. Tama si Daddy. Jessica. Kuya Bernie? Bernie, anak. I'm sorry, Dad. Jessica. Nabulag ako ng labis na pagmamahal kay Cheryl. Salamat na lang. Niloob ng Diyos na malaman mo ang katotohanan, Jessica. Naniniwala ka na sa akin, Kuya Bernie? Oo. Dahil nakita ko rin ang mga nakita mo. Kaya nakipagkalas na ako sa walang yang si Cheryl. At salamat sa iyo. Hindi mo inilihim sa akin ang lahat. May katotohanan na masakit tanggapin, ngunit kailangan pa rin ito'y harapin upang maiwasan ang tiyak na kapahamakan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.